Pinaghahanda ng gobyerno ang posibleng paglobo ng guerrilla operations o yung maliliit na Pogo hub sa bansa. Hanggang ngayong Disyembre na lang kasi ang itatagal ng mga lisensyadong Pogo. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Hanggang ngayong Disyembre na lang tatagal ang mga lisensyadong Pogo dito sa Pilipinas. Pero aminado ang gobyerno, pinaghahandaan nila ang posibleng paglobo ng mga guerrilla operation. Mga dating Pogo workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na Pogo hub o Pogo operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Malinaw kasi sa utos si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA nitong Hulyo na kailangang limasin ang lahat ng Pogo operation ngayong taon. So, kung mayroon pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Yun nga lang, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, higit 100 pa ang rogue Pogo sa bansa o yung mga Pogong gumagana na walang lisensya. Madali silang pigilin at as to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Sa 60 Pogo na may lisensya, 7 na lang ang natitira. Pero sabi ng PAGCOR, wala namang pasaway sa mga ito. Hindi pa lang natatapos ang proseso kaya may mga naiwan pa. Nitong Setyembre, may 28 alkalde ang pinadalhan ng listahan ng mga lokasyon ng Pogo sa kanilang lugar para ma-inspeksyon. Nagiging pugad din daw kasi ito ng pangi-scam. Ang evolution na nangyari sa kanya ay naging scam center na siya. So we shouldn't call it Pogo anymore. We should call it scam center. Sa taya naman ng PAGCOR, nasa 25 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil sa pagkawala ng Pogo. Pero tiniyak naman daw ng economic team na hindi ito malaking dagok sa ating ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.